So, kaya namin ginawa si Create TV Management Company. Kami yung magko-connect sa mga content creators and the business owners na naniniwala sa power ng content creation at ng mga content creators. Anyway, I do social media management for business owners, different brands, iba't ibang business industry. So ang goal namin, ang goal ko and our team is to help yung mga businesses to grow and use social media platforms to promote, to create awareness, and to create relevance para dun sa mga business. It's because I myself is a business owner. So I want to help yung mga katulad ko na business owners na mag-grow yung kanilang mga negosyo. It's because helping those businesses, mag-grow yung economy. And hindi lang yung economy, maraming taong pwedeng matulungan, mabigyan ng trabaho at mabigyan ng opportunity na mabago yung buhay nila. So that's our goal. Yun yung pinaka naging sandalan ko for me to be able to build this parang pangarap kong kumpanya. Okay? So, nung nag-handle ako ng mga businesses, mga business owners for different industry, since 2015, naka-encounter ako ng maraming problema sa social media. So, nagkakaroon ng violations, na-restrict yung ads nila, nahirapan silang mag-boost, gumagastos ng malaki, pero yung outcome for the boost, sobrang bagsak. So, that's the reason na sabi ko, merong opportunity sa social media for the content creators and the business owners. But the problem is, meron silang problema na walang nagsosolve. So what if isa ako sa mga mag-solve ng problema? It's because wala sa social media or sa online na masyadong nagtumutulong to solve yung mga problema na yon. Again, for the business opportunity, if maraming problema, marami kang pwedeng matulungan. Especially kung gagalingan mo or kumbaga i-enhance mo yung skills mo, especially for the troubleshooting. So doon nagsimula yun. Kaya I'm happy to see yung mga kaibigan ko naging start ng mga negosyo dati, yung way back pa before the Create TV, before pa i-create yung isang company, like si Sir Ren, si Kian Sondra. So before, naging client ko na siya before. I mean, up until now, nag-grow yung kanyang company, lumalakas yung net, yung kanyang awareness, yung reach, even the sales, even the connections. So yun yung legacy na nakita ko na gusto kong ituloy. Kaya nung sinabi, naghanap ako ng mga tao na makatutulong sa akin to build this company. Kasi sabi ko, parang kung ako lang mag-isa, may hirapan ako. Kailangan ko ng mga partners or kailangan ko ng mga professionals na tutulong sa akin. Kasi gusto kong maintindihan yung negosyo sa mas malalim pang dahilan at ano yung purpose pa. At the same time, there's so much opportunity after the pandemic na sobrang lumakas yung content creation. Na hindi nakita ng iba yung power of doing content creators. Ako, sobrang linaw sa akin. Nakikita ko yung future ng content creators. So sabi ko, kung maghahanap ako ng partners na katulad ko na sa business lang din, may hirapan ako to connect with content creators kasi hindi ako nagko-content eh. Ang akin lang is to help them to solve yung mga kanilang problema. So, may nilapitan ako dalawang partners. Sabi ko sa kanila, ito yung content creators na taga-Bulacan muna, yung very loyal, tsaka yung very faithful na taga-Bulacan. Sabi ko sa kanya, hindi pa siya panyero, sabi ko, bro, may problema kasi siya that time, na-red tag yung page niya. Pag na-red tag ko kasi yung page niya, o yung page nyo, especially for that content creators, kahit anong gawin nyo po, because of violation, kahit anong gawin yung content, kahit quality contents yan, hindi yan marirecommend, hindi mapupush yung inyong recommendations, yung views. So technically, bagsak talaga. As in, the only options for you is to wait for 12 months para ma-lift yung violation. Or, mag-create kayo ng panibagong page. And this particular family and this particular content creator changed my life. Yung tipong na-inspire niya ako na yung pamilya niya, nagko-content, tinutulungan niya yung mga tao, yung mga kaibigan niya, yung mga kapatid nung asawa niya, halos lahat, binuon niya yung pamilya niya, yung grupo niya to be a content creator. So sabi ko sa kanya, bro, I have this vision in mind na gusto ko mag-create tayo ng company na tulungan natin yung mga content creators. Hindi kasi pwedeng ako yung lalapit sa kanila kasi hindi ako content creator. Troubleshooter lang ako and nagmamanage ako ng mga businesses. So parang mahirap for me na ipakilala yung sarili ko. Baka hindi ako pagkatiwalaan, baka i-reject ako. So sinabi ko yung buong vision ng company. Alam mo, isang araw lang, go siya agad.
go silang agad mag-asawa. Ganon kabilis. It's because siguro naramdaman nila yung sincerity for me, bago pa mabuo yung company, natulungan yung mga content creators, even the business owners. So I would like to say thank you to Mr. Norbin de la Peña and kay Ma'am Lovely. Ang Lovely lang malakas. Natatandaan ko pa yun. Hindi ko makakalimutan, birthday na birthday niya, na-solve namin yung violation. Umiiyak pa siya that time. Okay? So, given that, since umokay na si very faithful and loving husband ng taga-Pulilan, Bulacan, sabi ko, kailangan ko pa ng someone na tutulong talaga sa akin. More boost pa yung company. Kailangan ko ng someone na pag gumawa ng content, malupit sa marketing. Kasi talagang pag gumawa siya ng idea niya, mamahalin siya ng tao. At the same time, mamahalin siya ng buong mundo. Yung content na ginagawa niya, even yung family niya. So sabi ko, Paniero, baka naman, makausap natin yung isang very loyal and loving boyfriend. Nagsasalita. Sabi ko, baka naman pwede natin makausap si Kevin. And to my surprise, kinausap niya itong very loyal, loving, and boyfriend ni Madam. And to my surprise, nilatag ko din yung mga ideas, yung mga vision namin for the company. Pumayag siya. Ganun agad. Hindi na ako nahirapan na kailangan i-present mo muna sa akin yung background mo, ganyan. Honestly, hindi nila ako tinanong kung mabuting tao ba ako eh. May utang ba ako or kung ano man. Ako mismo nung time na nag-meeting kami, nag-present ako ng business presentation, ako mismo yung nag-present ng police clearance ko, saka ng NBI. Okay, ganun ako, gusto kong makita nila na very sincere ako to build this company. Okay? So this particular person naman, kaya ko siya ginawa as the Chief Marketing Officer, it's because alam niya lahat, kakaiba yung idea niya pag nag-content. Okay? Being one of the partners of this company, itong dalawa na to, malayo yung mararating ng creativity. Okay, so I would like to thank you, Mr. Kevin Gabinbin, for helping me and approval for the partnership. And kung nagtataka kayo, Creative Management, our main purpose is an influencer management company. Bakit meron akong supplier ng kotse? May supplier ako ng ginto, may supplier ako ng gulong, mag-manage kami ng mga content creators. It's because, yun yung sinasabi ko sa inyo kanina, I want to connect with business owners. Gusto kong makita nyo na itong mga negosyo na to, na partners namin, naniniwala sila sa content creation, naniniwala sila sa power ng social media. So for us to be able to market our services sa ibang business, kailangan ma-market or ma-testify muna doon sa aming mga brand partners. And these brand partners of me, itong 10 na to, yung ibang mga business owners, they use social media to promote their business para palakihin yung kanilang mga negosyo. So gusto kong ipakilala sa iyo, yung mga isa sa inyo, yung aking mga partners. Partners, magsitayo naman tayo dyan. And palakpakan nyo naman sila. Because hindi mabubuo yung creativity dahil sa mga partners ko ito na naniniwala sa akin, sa vision ko. So, kaya meron tayong pamigay ng gulong, pamigay tayo ng ginto, and ano ba man. It's because of these partners. And, thank you partners. Okay. So, since may partners kami na business owners, aside from helping, aside from managing content creators, gusto rin namin tulungan yung mga brand owners. Okay, that's the reason na in-invite namin yung mga brand partners natin for this event. It's because for you to connect with the content creators. Kasi naniniwala ako na ramdam nyo yung power ng social media through content creation. And siguro naging witness ako kasi marami akong hinahandle na business, ng mga business owners and also mga tawag dito, mga content creator. Nasa back-end kasi ako eh. Ako yung nakakakita kung paano lumalapit yung mga brand partners sa mga content creators to do business. Okay, but the problem is, content creators, hindi nila masyadong gamay makipag-usap sa mga business owners. Okay, ibig sabihin, may kulang sa gitna. Okay, walang pumupunan ng gitna para matuloy yung partnership between business owners and the content creators. So, kaya namin ginawa si Creative Management Company. Kami yung magko-connect sa mga content creators and the business owners na naniniwala sa power ng content creation at ng mga content creators. Ganun namin gustong lumapit sa lahat ng mga naniniwala sa company.
Okay? So, ngayon pa lang, kaya makikita nyo nag-invite kami ng mga, hindi lang puro content creators, kasi influencer management, iisipin, puro content creators lang to eh. Gusto kong ma-open kayo sa opportunities na kung nahihirapan kayo sa isang bagay, ito rin yung tulong, malaking tulong, yung ibibigay namin effort and solution sa mga problema nyo. Kasi gusto namin mag-prosper yung business at the same time yung mga content creators and content creations also. And the good side of that is, nakita ko, sobrang daming influencer management company or artist management company sa Philippines. The problem lang is that wala silang troubleshooting support. So sa akin lumalapit yung ibang content creators na under ng ibang management company. So nagtataka ako, sabi ko, parang nasa management naman siya, pero bakit pag may problema siya, naghahanap pa sila ng ibang tao to solve that problem. So sabi ko, pag binild natin itong company, sabi ko sa mga partners ko, isama natin yung troubleshooting. Okay, it's because ito yung heart ng company eh, na gusto namin magtuloy-tuloy yung pagko-content ng mga content creators. Gusto namin tuloy-tuloy yung paniniwala ng mga business owners sa power ng content creation. As much as possible, ayaw namin may humihinto na gumawa ng content. It's because yung content ninyo, yan kasi yung magbibigay ng legacy sa mundo ng social media and mundo ng content creation. Sobrang naniniwala kami doon. Okay? So, for the improvement and for the exposure ng ating mga content creators, aside from the troubleshooting, we will be also having yung ating PR. Okay? So, i-connect natin kayo with our media partners. Kaya for this event, I would like to say thank you also sa attendance ng ating mga media partners, yung mga vloggers. It's because i-connect natin sila. Gagawa din tayo ng mga article writing for dun sa ating mga content creators, especially sa mga wala pang blue badge. Sino ba yung mga wala pang verification badge? Okay, one of the requirements to be able to approve for the verification badge is 5 recent articles, media articles. So to be able to do that, dahil nahihirapan kayo to connect with the media partners or mga media entertainment bloggers and writers, nasa CreateTV na po yun. Okay, kami na po yung magbibigay nun sa inyo. Okay, so yeah, that's one of the services ng company. Okay. So isang malakas na palakpakan naman dyan, mga content creators and partners. Okay. Sa mundo ng content creation, gusto rin namin gumawa ng sarili namin content sa CreateTV. Promoting yung mga businesses and promoting the stories of our content creators. So aside sa mga content creators, our company will be also launching the CreateTV Productions. So gagawa din kami ng mga stories, gagawa din kami ng mga kwento, promoting mga business partners, or yung mga brand partners natin, and also yung mga stories and yung mga inspirations na pwede nating mabigay sa mundo ng social media. Okay? Looking forward for the improvement ng companies that gusto namin ma-recognize lahat ng efforts. Okay, so for today, this is the start na gusto namin ipakita sa inyo. Brand partners, content creators, na we recognize your efforts. So may surprise kami sa gitna ng program na to. So hold on lang kayo dyan. And thank you very much for attending our event.